Apo. Lahat po kami sasayang. Which, let's be honest, means you literally been through the wars. You are living a veteran. So most people hit 80 and start looking for the nearest recliner, but not my mom. We went to a cruise recently. She survived a week of breakfast, lunch, dinner buffets. But we went down to one of the ports. She survived 25,000 steps of walking in Taiwan. That translates to 14 kilometers. Pinilit namin. Yun. The next day, we were wheeling her. Take it away. So let's do this para talk show format. Talk show yan. Podcast. Akala ko susunuhin ko eh. Alam mo naman ako, graduate ako sa AIN. Ayaw, iwanan ng mic. Pinigil mo sa akin. Ano ba yan? Papalit na ba tayo? Anyway. Ate Aura, happy birthday ulit. Alam ko, 8 years tayo magkasama. Sa hirap at ginawa. Pag ako pinalo ni Daddy, tingin ka na, wala kang duro. Ako pinapalo. My birthday wish. I hope that God will give you abundant blessings, good health, and more happy years with your loving children and grandchildren. Yan lang naman na aking palagi pinagkalasal para sa iyo. Kasi alam ko naman, maliliit pa tayo, ikaw ang sabi namin. Ikaw ang aming tinitingala. Naalala ko nung maliliit pa kami. Doon sa bahay, malaking salas namin. Every month or every 3 months, i-reorganize niya yung furniture. Kasi yung salas namin, malaking ganyan. Isang side, isang klaseng salas. Ang gagawin niya, ang sipag ni ate. Sobra sipag. Walang biro. Maski kami may mga katulong o kasama, sabi na nila rin. Siya pa rin ang nagtatrabaho. Pag naglinis siya ng sahig, okay, after 3 months, magugulat ka pagbaba mo sa hagdanan. Coming from our rooms. Oh, sino nagbago nitong ating salas? Napalipan itong nandito sa kabila, nilagay sa kabila. Of course, siyempre si ate ang nagawa na yan. Nung maliliit pa kami, siya ang pinakamahal. The one and only, the apple of the eye of our father. Yeah. Kaya si ate yan. Pag magkatabi kami dati, sabi palagi ng father ko, Iyo, tanda mo yan ate mo, sabi niya, aalalayan mo yan. Maganda yan, sabi niya yan, mistisa si ate. Sabi niya, siguraduhin mo na walang liligaw dyan basta-basta ng kusino. Kailangan pupunin niya yung kagaya ko, sabi niya, yung kagaya ko ng daddy. Sabi ko, walang problema dad, sabi niya. Ang problema, nung nasa college sa kami dalawa, sasabihin ng dito, huwag mo sabihin kay daddy pero pupunta mo lang sa library, umuwi ka na. Oo, pag uwi ko, hanapin siya ni daddy, dito, asan si ate mo? Daddy, nagpaiwan po sa library. Library ba? Ano sa alas 5? May library po, meron pa dati. Sabi ko, masipag si ate. Nag-aaral yun. Kaya, of course, hindi ko naman pinakikalaman kung itong library pinupuntahan na ate. Kung talagang library o library, no? Alam mo naman sa UP, alam ng UP. Malaking library. Minsan may mga library kunwari, pero naglalaro lang. Kasi maraming naliligaw kaya ate, may mga fraternity members,
Type na type si ate. Lalapit sa akin, sabi na, pare, baka naman pwede mo ngayon sa sister mo. Sabi ko, kung kailan gusto mo, ligawan mo ako. Bakit kailan pa may katulong pa? Sabi ko, pag gusto mo na, gusto mo. Ayan. Okay. Pag may problema ako, madalas may problema ako nun. Sasabihin ko kay ate, paano ba ito? Lalabas ko mamaya. Gagamitin ko yung kotse kung sabi ni daddy, ha? Walang problema, hindi akong bahala sa kanya. Siya ang nagbibigay ng reason. Pag inalam ako ni daddy, siya na nagbibigay ng alibay. Kaya kami dalawa, sparring partner kami, talking pa. And, pero may si ate, pag ayaw niya, alam niya yung masama yung gagawin mo. Sasabihin, Tito, sinasabi ko naman sa'yo, magagalit si daddy at si mami. Huwag mong gagawin yan. Kaya lumaki ako sa kanyang sabi nga niya. Anong tawag na yun sa atin? Control, direct control and supervision. Yan ang naano kay ate. Mahigpit si ate. Magaling siya gabay sa amin. Ako, tapos si Nestor, sumunod sa akin, tapos si Eric. Of course, mas close kami nun eh. Kasi kami madalas papasok sa eskwelahan, kami magkasama, uuwi, tapos pag, alam mo na, yung mga, namin sa mga kaibigan namin, kami lang nagkakaintindihan. Naalala ko, nung minsan may party, may mga classmates si ate, mga ganyan. Alam mo ko pag nakakita ko ng magandang babae, talagang ginagawa ko ng paraan, Sabi ko, ate, type ko yung classmate mo. Medyo i-build up ako sa kanya. Walang problema, Tito. Sabi niya, akong ba, tanongin mo si ate. May mga classmates siya, niligawan ko. Sabi niya, si Tito talaga, lahat ng eskwela ko, nililigawan eh. Ano ako magagawa, mga kay daddy. May hindi sa magandang babae. Pero ngayon wala na yun. Okay. Nung nasa high school kami ni ate, sa FPU siya, sa girls high, ako sa boys high. Sabay kami umuwi niyan, sakay kami ng jeep. AC yun, sa jeep. FPU, Rojas, Moraita. Pero umaalalay ako sa kanya. Kasi, patanda siya sa akin, talagang kami nagtutulungan. Hanggang sa pag wala akong pera, sabi ko, may konti ka ng pera. Bakit? Sa gagawin, gusto kong kumain ko sa yung Little Quiapo, gusto rin mo right. Ayun lang nila akong pera. Yan. Simple lang mo yan. Huwag mo lang sasabihin kay daddy. Kasi baka magalit, sabihin, ang ginawa ni Tito sa allowance niya. Hindi lang kami. Yun ang hanggang sa sinasabi ako. Tapos, tumira kami sa ng wife ko sa Quezon City, malayo sa bahay namin sa Rojas. Si ate naman, bahay din. Magkalapit kami ng bahay. Talagro. Kaya pag may kailangan ako, punta kami kay ate. Pag may kailangan si ate, pumunta niyo siya sa amin. One time, meron konti akong lutulian kay ate. Sabi ko, ate, ano ba kung pwede mong advice sa akin? Pag may problema ako, hindi ako advice sa akin. Tumutulong siya. Ano sabi niya? Ito gagawin mo. Tapos ito dapat mong puntahan. And so on and so forth. Ako naman, siyempre, naniniwala ako kung ano sasabihin ni ate. Kasi siyempre, mas matanda sa akin. And then, hanggang sa nagkaedad kami, tumanda na ito. Hanggang ngayon, although we seldom see each other for the past few years,
medyo malayo na kasi ang aking kaya nakikita kami, sabi nga ni Manuel, sabi niya, Tito, darling, birthday ni ate ngayon. Nga pala, rinig ko. Ano ba meron? Sabi ko. Hindi ko alam, sabi ko, pero may pupuntahan daw tayo. Di ba baba pa tayo? Isipin mo, di 2 oras na naman mag-drive ko, pababa, pupunta dito. Sabagay, misa-misa lang naman magkikita-kita ni ate. You say, for the past few years, ilang beses na ba tayo nakita? Siguro, last ko siya nakita siguro mga 2 years ago. Last year. December. Yung kayo nagpunta ka sa bahay, o ako nagpunta sa bahay. Ganun daw nagkakaida, minsan nakakalimutan mo kung ano yung nangyari. Hindi ko na maalala kung ako nagpunta sa kanila. Anyway, those were the days. Kaya nung nakita ko nga sa kanila, ang laki ng pagbabago ni ate sa dati-dati, diretso yan, tapos sexy, lalo na naman sa college. Tapos ngayon sabi ko, well, talagang gano'n, pagsipa mo ng 80, ako magiging 80 next year, no? Siguro naman hopefully, mukhang bata pa rin ako by that time. Isip bata hanggang ngayon. Kaya, ibibigay ko na lang, baka pa may kwento. Maraming gusto yung kwento, kaya lang, ayaw ko na mag-elaborate. Baka mamaya kung saan mapunta yung usapan bigay ko na lang kay Nestor. Ako nandito, hindi ko akalain na sabi nga ni Melanie yata, it's surprise birthday kay Mama. Nandito yung Melo Cafe. Dito alam ko na yan, dito Rojas District We originally live in at Rojas District. In fact, ang lugar nito medyo kabisado ko. Sabi ko, ano bang happening? Wala siya sinasabi, okay kasama ako ba? Kahit na rin, nag-decide na lang ako, I'll go there alone. Kaya nag-iisa lang po ako. I don't have my family or my wife or partner here. Ate, first, unang-una sa lahat, I wish to greet my Ate Aura. A happy birthday, happy 80th birthday, and coming from my own children, Carlo, PJ, Rostom, Maan, Lisette and Anja, and of course your brother Nestor, wishing you a harmonious, humble, homey, healthy, happy birthday and more birthdays to come, Ate Aura. I wish to see you. Tagal pa. Magkasama pa tayo matagal. Yan ang gusto ko talaga. Ayan, 80, 79, 78 po. So, sunod-sunod kami. Medyo magpalag sa kanya. Magpang ito na isang taon. At 3 taon. Kaya kami yung first day. Si Ate Aura, maraming pwede si Kuya dito. Si Tony Ilan. Ang recollection ko, we were tandem partners in cleaning up the house. Okay. Kami yun, dalawa. Partner kami. For example, yung babae siya lalaki. Nes, kanya. Bunod pa wala pa yung mga palit ka. Bago ako magpunod, bago ako mag-floor box, wawalisin niya muna yun. Ako yung katulong niya, ako yung partner niya. Pagkawalis niya yun, papanatan ko niya ng tubig. Pagkakalan doon na tubig mo na, floor box. Yun na. Bubunutin ko yun. Siya, kasama ko, sa housekeeping. Si Ate Aura. Kaya sinasabi ni Kuya Tito, ay talagang masipag yun. Parehas naman kami. Ano sabi ni Mami, our late father, industrious siya, si Nestor.
sipag yan. Pero ako yung medyo na sa 8 mga kapatid at sa 5 lalaki, ako yung medyo tahimik. Hindi ako masyado magandal eh. In fact, I have Hindi pa yan, ha? siguro. Hindi pa yan. Ako eh. Actually, loner ako, pero yun ang naging buhay ko yata anting gabi. Palagi na, sanay na ako ng sosolo. Unang-una kasi sundalo po ako eh. I retired as a police colonel. Police general ng exam. Kaya nawalay ako sa kanila maaga. But then, tutuloy pala si Ate Aura. From cleaning the house, housekeeping, etc. Ang role ko pa ron, because of our father, si Daddy, ako naman yung ginigising ng maaga. Ihapag mo na ang breakfast. So, pupunta ako sa bakery, mga 5 in the morning, pagkabili ko ng pandesal, re-ready ko na yung, di ko lang pwede kami noon, di ko pa lang tayo noon. Mami, Daddy, may mesa, nakasayo ng all these things. May kape, o magpakaluan ng ano. Wala na mga 3-in-1 eh. Yung, barako, yes, barako. Ready yun, breakfast. Ang nagmamando nun, si Daddy, our late Judge Celso Pilagan. Siya nagmamando sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Siya naman ko, mentor eh. Mentor yun. Siya rin yung palagi putos na putos sa akin, Mr. Daddy. Pakilandan ko nun, house ko yata ako. Meron namang kukuya dito. Meron namang ibang mautusan. Ako palagi yung paborito din ng daddy ko. Kaya parang gano'n yata. Tapos, bukod sa housekeeping, meron din pa ako sa pamilya namin. Ang daddy namin, gusto nun, parang Tagalog. Siyempre, Tagalog eh. At ang gusto niya, pantalon, pag plinansya ko yun, yung malutong. Kadila nila eh. Sperma, yes, sperma. Ang sapatos, kailangan ibibitod mo yun. Hindi daw para nasasalamin. Pag hindi mo ginawa yun, gigisipin ako nun. Nestor, gising ka. Bakit? May request yun, ulitin mo. Ganon din yung sapatos, kailangan mo. Tapos, pag daddy namin, kumigising sa kabilang oras. Ang gusto niya, na second floor kami. Ang gusto niya, yung second floor ng banyo, kailan tuyo. Eh kung minsan, pasok, napasa, Pastor, tayo ka dyan. Banyo, dapat tuyo. Kasi gusto niya, tuyo ang banyo, pasok. Kaya kung ate, kuya ko, pagkatapos yung gumamit, isasara mo na, pupunasan mo na yung sahig, dapat tuyo. Si Daddy papasok dyan. Kasi may banyo naman sa baba. Ganon si Daddy, ang father ko. Si Ate Aura, nag-aaral na sila, di ba sila kasi Roas High School ako eh. Dito lang ako nag-aaral sa General Roas Elementary. Kami lahat, father father, tapos Roas High School. And then, I went to the University of Manila. Nag-aaral ako ng criminology. Pero, sa pag-aaral ko sa criminology, akala ng mother ko, kasi ako rin yung palasimba, kahit wala namang kahit walang kasalanan. Dapat pag sabi ng teacher sa religion, kailangan nagkukumpisa kayo. Let's say, ang simba is linggo, magkumpisa ka na Sabado. Wala naman kukumpisa kasalanan, bata. Pero nang ko. Kaya paragi ako may istagpita. Meron sabi ko, at the end of the year, palagi yung friend. So my mother, wala lang ito, na magpapari ako. Nung nag-criminology ako, nakita ko maganda pala criminology, mag-pulis na lang ako, sundalo na ako. And then, nag-advance ako teacher ko, officer ako ron, mag-umpisa na lang ako. While in college, ang ginawa ko naman, ako yung unang nagtatrabaho sa mga kapatid ko. I work in Manila Bank, wala na ngayon. Saan pa lang yun, I was studio sa pag-aaral eh, serious ako eh. Bahay, school lang. So, magandang grades ko, pinag-train nila ako sa NBI Police Academy. Western Documents. Ang naging reward ko ron, nagtapkasi ko, kinuha ako ng Manila Bank. That was my first employer.
as a signature examiner. Hanggang natapos ko ang college ko as a working student, pag-graduate ko ng college, nagsundalo na ako. Sa loob-loob ko, ganito naman ituro ng daddy ko. Talagang, yun na, pagpunta parang naiwalay ako sa kanila eh. Hindi ko na sila, actually, hindi ko na nasundan yung kanilang studies. Hindi ko ma-recall naman sa graduate or whatever. Naiwalay ako sa kanila kasi I was assigned in several places outside of Manila. Ganun ang story na. Kaya hindi ko masyado, buti pa kasi po yung tito, marami siyang kwento kay Ate Aura. Ako, halos wala naman. Okay. Wala pa yan. Wala pa. Nung Bulang pa yan. hindi naman ako nag-close sa ate ko eh. Hindi kaya ni Kuya Tito, no? Medyo, ang close lang to, house cleaning. Later on, ate ko siya naman ako humingi sa kanya ng tulong eh. Payo, yan, advice. Parang nare-record ko, kung kailan ako tumanda, inabot ko rin ganitong edad, medyo nagka-gusot-gusot konti ang takbo ng buhay ko, siya tinatakbo ko. Eh, religyoso si ate. Panay pangaral. Panay about God and Lord. Parang naman siya, narinig na rin ako sa pangaral. Sabi ba, alam ko na yan. Yan ang simbahan. Kahit araw-araw ako magsimba. Wala namang mahuhulog na pera dyan eh. Wala namang eh, di lang yan. Hindi, basta magsimba ka. Magkasimba naman ako. Hindi gaya ni Kuya Tito. Talaga ito, seminary ko eh. Seminary si Kuya Tito. Nag-seminary siya, ako ng sundalo. Dito, hindi ko maalala eh. Hindi ko maalala. Kung ano yung mga dito dito eh. Kay atin muna tayo. Kristo. Si Ate Aura, ito na. Ito na eh, sa Tofias. Bumababa na eh. Sa kanto. Pagka naglaman naman ng uwi, sa kanya ako uwi. Mahaba yan. Sa magandang Ateneo, hindi na ako natutulog. Kung saan ako abot, kasi tatakbo ko. Umabot sa akin ng kwento eh. Dito ka. Tutulog ate ha. Marami ako na. Ate pa, baka dresses ko. Marami pala ang dresses niya. Ate, baka mumili ako dyan. Pakitanggap ko nila. Yan ang ginamit ko ng dress. Yan si Ate Aura. Yun yung pinasamahan namin. Kaya, hanggang ngayon, Ate Aura, siguro alam mo, hindi naman sabi ko, I love you, I care, and concerned about you all the way. No. Sasamahan kita ate. No. Sana nga, kung mahabang buhay mo, lahat tayo aabot sa 80 ka eh. Sana, buti namin ni Kuya. Of course, malapit ka, malapit ka. Gusto ka, buti tayo ng 90. Sana, na nakatuyo pa tayo eh. Ano na? Kaya yun, kaya yun. Okay, hindi ito makatanda. Hindi na tayo 78 or 80. Yan. Gusto ko abutin yun. Yes, si Ate Aura ko. Ate, may chika tayo. You always care. We love you. Yan. Ayos! 80th birthday. Ate, you're different in the sense that ang nauna sa akin, mga lalaki, no? Pero si ate, ang recollection ko po, I was a fall out of what happened sa kanila sa paglilinis ng bahay. Fall out in the sense na ako po yung, dahil wala na yung dalawa, ako napapagbuntong hininga ni ate. Nakakabatang, maliit pa ako. Sabi niya, porokasin mo yung, ano na yan, yung sahig. So, then, bubunutin mo. Sabi niya sa, so maliit pa ako, no? So, naiiyak ako, umiyak. Kaya naman ako, pinuporos yung bubunutin ko, kumikintab eh. Kasama luha eh, doon sa ano, kumakatak doon sa sahig. Pero si ate, growing up, ang naalala ko nung madalas niya akong iniimbita para maging taga-bitbit ang bag niya. Kasi barkada niya doon sa UP, kasama niya, punta sila ng Baguio. Sumama ka, ako uli. Bibitbit ang mga bag niya. So, really tourist din ako. Pero si ate naman, pagdating ng okasyon like birthdays, sabi niya, bibigyan niya ako regalo, bibigyan niya ako ng, anong gusto mo? Meron siya lang polo shirt. Gusto ko yung polo shirt niya, ate, binigay mo. Ang bibigay pa ng perfume. Talagang
Alaga ako ni Ate, hindi ko alam kung bigyan kayo, no? Ako binibigay niya. So, favorite ako ni Ate, no? Bumabawi, ito, pinaluha ako siya. Sa pang-naalala ko dyan, no? Nahilig mag-bake niya natin ng cake. Tuwa-tuwa kami, ako, kasunod na mga kapatid ko. Pagkanahoy na namin, nadinig namin si Ate nag-bake ng cake, labasan na kami, mga maliliit. Ako pinakapakanay to second batch. First batch sila kasi. So, 5 years yung gap namin ni Ate. So, 4 and then 3. So, medyo may kalayuan. Pero again, dahil second batch, puro iba rin yung tingin ni Ate sa amin. Pagkatingnan nung nagluluto siya yan. Tapos nilabas na niya sa oven, hindi pa nga naluluto, pala yung natira doon sa pan. O yung mga doon, natitira ng mga parang zero. Sabay-sabay kami, nalilinis yung pan. Tuwan-tuwa na kami magkakapatid, mga bunso. Anyway, pagdating ng, ako nga nag-aaral na ako sa MBA, I think sa college pa ako, sa UST ako. Si Daddy, tatawagin niya. Eric, nagmamaster si Ate. Diba? Nagmamasters ka sa Padre Paura. Tapos sabi niya, Eric, sumapay ka doon sa driver, sumapay ka. Dati mag-review pa ako sabi niya. Hindi, mag-review ka doon sa kotse. Bakit? Sunduin yung ate mo. Ha? Susunduin ko ito, punta pa kami sa Padre Paura. Galing sa Rojas, Padre Paura. Laging ganyan po ang aking assignment. Parang bodyguard na, ano tawag sa ganun, detective. Alalay. Minsan din sa, ewan ko sa UP napapunta rin ako sa UP, hinaharap ko sa Labun. Si Ate, bakit ba napunta sa UP? Kasama ko yung driver namin. Well, hindi ko naman nakita. Ang galing magtago ang daming puno doon Nagre-review. Doon nagre-review. Anyway, si Ate po napakabait siya. At ang pinakalitis po kasi, recent, I would say, nung ang laking change niya pagdating sa, perhaps sa outlook sa buhay niya, ngayon ang na siya, lagyan na natin, nagkaroon ng yung spiritual maturity. Okay, tama ba yan, Ate? Ba, natuwa po ako, lumaki puso ko, tumama. Kasi inahiya ko siya doon sa handmaids of the Lord. Hindi po ko handmaid, wife ko po yun. Pero kasi ministry po yun ng Corpus for Christ. So, nung umuo siya, wow, nagpasalamat ako kay Lord. Lord, thank you. Kahit paano, nagyang instrumento sa I would say, pag-mature ni Ate, spiritually. At yung growth niya sa handmaid of the Lord, nakita ko po. Hindi ko kalain na sasayaw-sayaw na po yan doon sa karamihan. Kasama niya mga handmaid, and then praise siya. For someone na galing ng UP, hindi ko kalain nagiging spiritual pa ng mga taga-UP. So, oo naman daw. Marami rin po kami kasama sa kapos sa UP. Anyway, laking pagbabago. Kasi alam ko sa UP, mga aktivista, mga liberated, mga liberal thinkers, ganyan. So, anyways, si Ate po ay isa na po siyang active member na handmaids of the Lord at nagiging po siyang instrumento ng mga kaparehan niya, mga handmaid, at dinadalawin niya at nilalapit sa ating Panginoon. Yun po, yung akin ang naalala kay Ate actually, dahil marami yung pumiligala si Ate na nakita ko po personally noon sa kanyang nakaraang asawa o ganang bagay at kay Ate na po yun at kay Lord ni Montel history sa kanya. So Ate, I would like to pray for you. I prayed for you earlier and I will continue praying for you. Kami ni Evelyn will always be here to support you, and not only through prayers, but with our presence. So whatever maybe is necessary that we can do something for you, lalo na ng age. Nung sa ating prayer na kako, may mission ka.
And for whatever vision the Lord God will give you now, pray hard, discern, ano kaya yan? Ba't ako binibigyan another 80 years? No? Another 80 years. Buburahin niya record niya yan ni Moses. No? Ate, we love you, I love you, and God bless you. Thank you. Alam mo, sa mga kapatid, dahil kami, no? Pero ang alam ko, si ate, siya lang ang mahilig magbigay ng nickname sa amin. Oh, ang tawag niya kay Eric, hindi Eric, Eric Q. Eric Q yan, pag galing niya, Eric Q. Yan. Kay Nestor, pag ang nickname yan, hindi Nestor, Nestorio. Yan, si ate ganyan yan. Ako hindi niya mabigyan ng pangalan, ito tawag niya sa akin. Pero sa kanilang dalawa, kasi kami halos kung kasunod. Si Enrique, si Nestorio, si Joel, di ko malala kung binibigyan niya. Di Pogi. 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 Pogi, kanina dito. Ito, maraming kwento. Kunin nyo ko. Kunin nyo ko. Ito yung buso namin to. Ito, istisyo namin ano, yung pinaka-pogi ito. Yung pinaka-pogi, patikero pa. You had your time. Actually, give me 1 minute. Hindi, okay na te. Yung siblings namin sa Canada, tatlo yun. Magbibigay din ng messages. In as much as we would like to hear from them. Due to, alam mo na, Time constraint. Tayo, no? Ang ganda ng mga galag-galang na pinagsasabi sa'yo. Maganda. Ang pinakaulit, Kuya Eric, sinermo ng ka. Naging spiritual life natin. Ever since naman. Kasi when I was still small, I'm the youngest eh. So talagang inaabot ko yung disiplina na binigay ni ate sa kanila. Ang striking doon yung talagang every Saturday, linis ng bahay. Wala. Consistent. Pero ang lambing naman niya every afternoon, nagbe-bake yan ng cake. Siya taga-tikim. May palo din. Ako napapalo niya. Very disciplinarian. In terror at lahat. Pagka nagmula niya yung mata niya, matindi yun. We learn, personally I learned discipline sa kanya. Pag sinabi niya, shit, parang aso eh. Nandun lang ako. Good boy. Tapos sabi naman niya, Pogi. Amen. Good namin natin. Anyway, on behalf of the family members, lalo sa aking family, my wife there, si Anna, we'd like to greet you again, happy 18th birthday. And God bless. Wish you the best of luck natin. Nila naman, because lahat ng graces nasa iyo na. The beauty, the brains, everything na binigay ng Diyos. And of course, yung kami na siblings, binigay din sa'yo. Para itong nala sa'yo, hanggang ngayon. Happy birthday. Happy. Uy, meron pa. Kailangan yung mga mahal natin sa buhay. Now, of course, meron din silang intimate, personal relationship. Yan, Si kasha te. Enya at si ate, close silang dalawa. Kasi, nung nakilala ko si Enya, si ate ang nagsasabi sa akin, nag-guide. Yan. Sa package? Dahil bibigyan na ng advice sa akin. Kaya silang Ay, dalawa, kumukuha ako te, oh. Oo. hanggang ngayon, magkasama. Video pati. 58 years ko nang kasama si Laga, ha? 58 years. 58 years tuwing maga, pagising ko, pagtingin ko, katabi ko, Lola. Bakit ko naman siya? Wala na akong nasabihin kasi sinabi na lahat. Anyway,
ate, I love you. Alam natin kung anong pinagsamahan. Hindi mo awala sa atin. Whatever. Ano yun? Secret. Ikaw talaga. Awat na, awat na. Okay, anyway, introduce ko lang po. At binigyan niya akong dalawang anak na lalaki at apat naman po namin. Yung dalawa naming anak nasa abroad sa Australia, sa Japan. Yung tinesters po kami, kaya kami bilog. At I think, hindi mo siguro, totoo naman ito na mukha naman kami bata. I'm 74, she's 70. Okay, so, looking at her. Napakana ako sa atin ko. Anyway, ate, happy birthday. Short lang about ate. Hindi kami nagkasama sa bahay ever since. Ate, except for a few days. No? So wala akong masyadong maraming pwedeng ikwento sa kanya except that nung bago pa lang kasi kami kasal ni Eric, nadala kami sa bahay ni ate. And one thing na notice ko, yung bahay nila, super linis, walang kali-alikabok, walang kano. Kaya sabi ko, yun pala yung pinanggalingan. So ever since pala talaga, Linis. super linis sa bahay si ate. Tapos, ako basically, tahimik po ako. Pero pagkausap ko si ate, parang hindi na umupos ang oras. Ang haba ng usapan namin because she's a very good conversationalist. Marami siyang alam, marami siyang na-share, marami siyang learnings na na-share sa akin na natututunan ko. And for the things that I've learned about her and what she's gone through and how she was able to manage all of them, I praise ate and in honor na mayroong kapatid si Eric Frankie at kapareho ni ate. Happy birthday ate and may you have many more birthdays to come. Enjoy your day mo to ate. So, si ate, nagustuhan ko siya sa kanya is marami akong natutunan sa mga kwento, especially about kay Joel, marami na share sa akin na kinatuwa ka naman natin. Yun. So, yun lang. Maraming salamat sa mga advices, yun, sa mga natutunan ko sa mga kwento mo at sinabi mo. Yun. Appreciate ko lahat yun ate. Happy birthday.